Sa iba pang balita, nanawagan si Pangulong Benigno Aquino III sa mga lider ng mga bansa sa ASEAN ng pagkakaisa upang protektahan ang komersyo at kalayaan ng paglalayag sa South China Sea sa pagsisimula ng 26th ASEAN Summit sa Malaysia kaninang umaga. Ito ang balita ni James Coz. Nagsimula na ang 26th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nanawagan si Pangulong Benigno Aquino III na magkaroon ng synchronized regional priorities sa nalalapit na implementasyon ng One Community concept ng ASEAN integration ngayong taon. Sa kanyang intervention sa plenary session, partikular ding tinukoy ni Pangulong Aquino ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng lahat upang maprotektahan ang komersyo at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Sinabi ni Pangulo na dapat maipakita ng ASEAN ang pagkakaisa upang mapabilis ang pagbuo ng Code of Conduct at magkaroon ng malinaw na deklarasyon sa maritime entitlement ng China at iba pang ASEAN countries sa South China Sea. Nagpasalamat din ang Pangulo sa international community, kabilang ang G7 countries, sa pakikiisa sa kampanya ng Pilipinas laban sa illegal massive activity ng China sa rehiyon. Samantala, sa bilateral talks ng Pilipinas at Vietnam, nagkasundo sina Prime Minister Nguyen Tan Dinh at Pangulong Aquino na isulong sa ASEAN Summit ang pagsasapinal ng ASEAN Code of Conduct sa China. Kapwa binabatikos ng Pilipinas at Vietnam ang paglabag ng China sa probisyon ng COC sa ginagawa nitong reclamation sa South China Sea. Samantala, sa kanyang opening address, binigyan diin ni Prime Minister Najib Razak na dapat harapin ng positibo at konstruktibo ang pagresolba sa territorial dispute sa Spratly Islands. Recent developments have raised concerns about the South China Sea, and given the importance of its sea lanes to international trade, it is natural that almost any occurrence there will attract global attention. ASEAN must address these developments in a proactive but also in a positive and constructive way. Sa pahayag ni Prime Minister Najib Razak, umaasa ang mga miyembro ng ASEAN na maibabalik ang kapayapaan sa Southeast Asian region sa pamamagitan ng paglalatag at pagsasapinan ng ASEAN Code of Conduct sa pagitan ng bansang China sa lalong madaling panahon sa pamanguna ng Malaysia bilang rotating chair ng ASEAN ngayong taon. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, James Coz, UNTV News Worldwide.